Huwag natin isipin ang taong nakapaligid sa atin. Yung nakapaligid sa atin para punain lang tayo. Huwag natin silang patulan. Yung mga tao na gusto makipagdebate sa atin dahil nagmamarunong sila at marunong daw kuno sila, siyempre iipitin kanila sa tanong-tanong. Lalo na kung about of God ang mga topic at magaling sila sa Bible, tas ikaw di ka masyadong magaling. Meron kasing ibang tao ha. Ito rin. Merong ibang tao na magaling sa Bible. Sa sobrang galing nila sa Bible, siyempre nag-aaral sila sa Bible. Sa sobrang galing nila sa Bible, yung mga tao na malakas spiritually, hindi nila alam kung anong klase situation ng tao na yon. So ngayon, ang taong yon ay may karunungan from to God. Pero itong isang taong to, may alam sa Bible kasi nag-aaral siya sa Bible. Ang problema kasi sa kanya, sa sobrang talino niya sa Bible, naaapakan niya na yung kapwa niya na dapat isiran niya at tulungan niyang magkaroon ng kaalaman. So ang ginawa niya, nakikipagdebate. Sasabihin pa niya, maray nangangaral ka ng about of God. So anong verse yung ganito sa ganito ganyan, mga ganun salita, di ba? O ano nakalagay doon sa sa Mateo. May mga ganun talaga sitwasyon. May mga ganung tao na makaengkwentro tayo. Eto, shout out pala dyan sa mga taong nag-aaral ng Bible study ha. Andun na yung puwenta pinahindulot ng Diyos kung bakit nagkaroon kayo ng karunungan o kaalaman na para alamin ang mga nakasulat sa Bible. Pinahindulot ng Diyos yan para ipahayag nyo ang mga nilalaman nito. Hindi pinahindulot ng Diyos yan na malaman mo para ipagmayabang mo sa kapwa mo, para mapanghinaan ang kapwa mo. Yung ginagawa mo, na tipo nakikipagdebate ka kasi mas marami kang alam sa Bible, yung tao na yun hindi mo alam, kahit wala siyang alam sa Bible, pero yung karunungan niya na siya always kinakausap ang Diyos, nagbabasa rin siya ng Bible, pero wala lang sa tamang guidance. Di ba? Yung walang nag-guide sa kanya. Dapat kayo, kung marunong kayo sa Bible, turuan nyo kapwa nyo. Hindi yung nagdidikipag-debate kayo kasi nagmamarunong kayo. Alam nyo sa totoo lang, ito ha, shout out sa inyo ha. Kung kayo alagad ng church, kunwari ikaw nasa loob ka ng church, isa kang alagad, isa kang pastor, katiwala sa church. Kung sino ka man, shout out sa'yo. Makinig kayo, pakinggan yung mabuti. Kung kayo naalagad sa church at meron kayong member, yung member nyo na yun, siyempre,